quick update tayo. Unahin natin yung MRC. So for this one, parang nag-breakout na siya sa may green box, no? Ayan, pero hindi pa nag-close. Much better dito kung mag-retest sa next resistance 1, malapit doon. 0.86 yung close niya ngayon eh. Ayan, sa daily chart, no? Ayun, no? So it means so far hindi pa din naman siya bullish, Ayan. Pero much better kung mag-retest nga dito sa may 1. So retest na ganyan, tapos mag-pull back, then mag-breakout. Ayan. Since ito naman talaga yung problem natin before, and kasi ito yung pinaka-bottom, diba? 0.8, 0.75. Ayan, So ito guys yung naging reference natin before. So it means, ayan, pagka nag-stay above dito sa may green box natin, or yung sa dating niya, all-time low, may chance, no? Ayan, pero tignan pa rin natin once na magkaroon natin ng pullback. Ayan. So far, overbought na siya. Ayan, pareha sa may stock saka sa natin, RSI. Tapos ilang ilang percent yung rally from here tas hanggang dito, 92%. Sobrang laki guys, So saglit lang to nag-bounce. Of course nag-breakout siya kasi double bottom to Ayan, double bottom, then breakout, then throwback, then push. Ayan. So far, tingnan natin kung hanggang saan. Pero still, pwede pa rin naman ito mag-retest dito sa next resistance natin. Sa may 1, Next po natin, URC. Ayan. So, parang si MRC lang, Yung nagra-rallying. Baliktad. Ayan. So for this one, Universal Robina Corporation, URC guys. So I think this is it. Ayan, pwede na siyang bumalik sa may niya, a previous bottom. Since nung pandemic kasi meron ditong week, mahabang week. So it means nasa may green box ang pinaka possibility natin na maging support for this one, URC guys. Ayan, sa 94, 92. Ayan, basta malapit sa may green box at nakapasok doon, plus meron tayo ditong gap up. Ayan, so gap up to So sa malamang mababalikan po yan for now, Ayan. So yun muna for this one. At ano pa ito, bearish kasi nalaglag ni. Ito nalaglag na siya guys. So kahapon to I think. Ayan, at pulado lahat ng market, Ayan, pati cryptocurrency pulado rin, forex. Ayan, at meron nga Black Swan guys, Black Swan event. So next natin, Converge. I-check natin to kung naapektuhan ba. Ayan. So for this one, medyo nag-hold naman siya actually, Itong Converge. Tapos nag-rally pa nga Rally lang. So pagka na-sustain tong niya, yun sa area na to, mukhang sideways na kasi to Ayun, napatalbog-talbog siya, Ang possible next target natin dito sa 12.
12 point something, 12.3, basta malapit dito sa may green box. Ayan. So for now, yun yung ano natin ngayon dito, no? Yung nakikita natin, and of course overall maganda naman actually. Ayan. Okay. So sa daily, connect natin sa daily to. Yung pa din nakikita natin sideways eh. Ayun, no? So, sideways, may resistance na konti rito. Okay, tas dito, support. Okay, patalbog-talbog siya. Ayun, no? And yung sa malamang na ano nga na to. Next target natin is dito, guys. Ayun, sa may 12.3 at least. Mahit lang yun, pwede na. Goods. Ayan. Tapos, next, ASIN. Next natin ASIN, guys. For ASIN, okay, ano ba nangyari? Ayan, kasi dito nag-breakout, diba? Tapos, na-hit na halos yung target. Since sideways before. So, ito yung palagi natin sinasabi. Sideways, and yung confirmation yan yung breakout. Then nag-throwback. Ayan, tas ngayon is nag-hold sa may support, sa may green box of course. Ayan. Pero of course tignan pa rin natin ano. So sa daily chart, okay, kahapon nahulugan to. Gap up din ano. Sobra yung FAD. Pero tingnan natin. Ayan yung magiging kumbaga effect, no, nung black swan, guys. So ngayon tingnan natin, maybe bukas maano tong gap, ano, ma-fill yung gap na to. Ayan. Ayan yung support, of course nandito yan, support, next support sa 4.8. So just in case na ay gumanyan tayo, 4.8 possible, no, for ASIN. Ayan. Then yung next tech, Seer Tech, guys. For Seer Tech, bearish. Ayan, pero nasa support na siya, no. Yun nga lang, minimal yung bounce na to eh. Ayan, pero eto, guys, of course considered ng support to for Seer Tech. So yun nga lang, yung mga bounces niya nag-create ng lower highs. Ayan, no, lower highs, guys. Ayan. So far yung of course yung mismong bounce yung ano natin dito to. Tinitignan natin dito, no. And kung hindi magbabounce, trend line kasi ito eh. So it means kung trend line yan, pwede malaglag hanggang sa I think sa 1.1, ano, trend line to eh. Ito mga touches, guys. Ayan, tapos kung titignan natin to, yung sa area na to, ito. So yun nga, nahirapan na dito eh, diba? So nalaglag, nagarites, pero ala, so then nakabalik. So it means very weak yung kanyang ano, no, yung kanyang structure. Kaya possible na malaglag to. Pwede. Ayan. So sana lang wag na, para kumbaga di na lalong maipit yung mga nakabili sa taas, no. Ayan, save natin yan. Then next one is last but not the least, SPNEC. SPNEC. So sa weekly, same pa din naman, guys.
Ayan, parang hindi halos nag-move to. Pero ang concern natin dito, eto guys, may crossover siya sa may taas. Bearish crossover. Tingnan natin kung gaano, ano to, no? Paano makaka-apekto sa may ano natin, price. So, since malapit naman sa may support, let's watch guys, ano. Pero for now kasi wala pa siyang higher high. So, ang magiging confirmation na to, na magiging maganda yung ano niya, yung mismong pinaka-structure ng chart. Okay, pagka nag-break out, then nag-throwback, then nag-hold, no? Ayan. So, yun muna for now for this one sa weekly chart and sa big picture. Let's hope for the best. Okay, for this one. Ayan. So, I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.